Our next discussion would be the application of hydrostatic forces on dams. No? Bali, still yung pag-uusapan pa rin natin, yung topic pa rin natin would be yung napag-aralan natin, yung tackle natin on hydrostatic forces both on plane and in curved surfaces. So, i-apply lang natin siya sa application ng mga dam. So, basically, what is dam? So, ayan yung itsura ng mga dam. Alam nyo na yan. A dam is a barrier that impounds water or underground streams. Reservoir created by dams not only suppress floods but also provide water such activities as irrigation, human consumption, industrial use, etc. etc. No? Minsan nag-i-incorporate din sila ng mga hydropower plants sa mga dam na yan to utilize yung function ng dam natin. But basically, the general purpose of a dam is to retain water. Alright? Hydrostatic forces on dams, to which dams are subjected, tend to cause a dam to. So, sabi niya, yung forces acting on a dam, ito yung mga if we are to consider those forces, ito yung mga possible na maging failure ng dam mo. No? So, one is yung mag-slide siya horizontally along its base. So, dumulas yung dam mo or magkaroon ka ng horizontal displacement doon sa dam mo. Or possible naman na mag-overturn or ibig sabihin matumba or umikot, mag-tumbling. Kumbaga, yung dam mo along its toe. Ayan. So, nabanggit dito yung toe. Ano ba yung toe na yun? Mamaya papakita natin sa discussion, sa sample problem. And another is hydrostatic uplift along the bottom of the dam caused by the water seeping under the dam. So, ang tendency kasi, since yan ay nakalubog, just like any other object that is nakalubog or that is underneath the surface of water, mayroon niyang buoyant force. So, nagkakaroon tayo ng uplift force along doon sa pinakailalim ng dam natin. So, that is one thing to consider din. So, for example, dito sa figure na to. So, ito yung lilitaw na dam natin. So, ito yung dam natin. And then, we have this, yung blue part, yan yung mga body of water. So, from here, makikita natin yung mga forces acting on a dam. So, una dyan is yung ito, yung weight ng mismong dam. So, say for example, concrete yung material. So, you have to consider the volume and the weight or the total weight of the dam, the concrete dam. So, yun yung weight. And then, we have the hydrostatic forces. So, yun yung mga forces galing sa tubig. So, kung halimbawa yung dam mo is subjected to a body of water on both sides, as for this example, meron kabilaan, meron tubig. So, meron kong F1 sa kanan, meron kong F2. And since ito nga ay nakalubog or basically it is exposed on water, nagkakaroon ka rin ng uplift force. And you would notice, ito yung toe. Alright? Yung toe natin, ang palatandaan natin lagi dyan, ito lagi nyo nang tatandaan. Ang palatandaan natin dito sa toe, lagi yan sa pinakailalim. One of the edge ng dam. Ngayon, which edge ang toe? Ang lagi nyo tatandaan, the toe must be far away from doon sa mas mataas na body of water. Kung halimbawa, isa lang yung body of water, halimbawa, sa isang side lang, dito lang sa part na to, automatically, dito na yan, yung malayo dun sa body of water na yan. Kasi ang mangyayari, ang tendency, yung dam mo, if it is to overturn, ang direction mo is towards to the left. Say, for example, no, kung halimbawa, dito sa example na to, since mas mataas yung liquid natin dito sa kanan, your dam, if it is going to fail by overturn, mag-overturn yan to the left. So, yung direction mo is papunta sa dito sa kaliwa. So ngayon, ang subject doon sa overturning is itong point na to. Alright? So kung halimbawa, if you are to take yung mga parameters natin, lagi nating tatandaan kung saan nakalocate yung toe. So ang lagi nyo nang tatandaan, the toe, dapat lagi siyang mas malayo doon sa mas mataas na tubig.
Alright, yun yung tatandaan niyo. Mamaya may sample problem tayo para mas maunawaan. So here are yung mga formulas na we are to consider. So the factor of safety, Fs, for overturning, ito yung formula. Total writing moment divided by the total overturning moment. At ang sabi niya, dapat daw yan ay mas malaki sa 1. Kasi tama nga naman. Dapat yung writing moment mo or the moment that will prevent the dam to overturn, dapat mas malaki yan as compared doon sa total overturning moment mo or yung moment that will cause your dam to overturn. Alright? So, may sa sample problem, papakita natin kung paano yan. And then, another formula naman is the factor of safety for sliding. So, take note yung Fs yan yung factor of safety. So, the factor of safety for sliding, ito naman yung formula. So, the sliding resistance divided by the sliding force. So, basically, it's just that yung sabi niya, mapapansin niyo mu ry, kamukha lang ito nung sa MECDEF ninyo, yung topic ng friction. So basically ito yung friction force mu ry divided by the sliding force rx. Alright? Yung OM natin or yung overturning moments natin, ito yung dito. Ito pala. Total overturning moments natin. Yung overturning moments natin are just the force overturning multiplied by the moment arm, ayun, to the toe. So, take note, sabi niya, ang moment arm natin must be papunta dun sa toe. Alright? And then, yung RM naman, or yung writing moment, ito yun, yung writing moment, is equal to the force writing, and then again, moment arm to the toe pa rin. So, lagi tayo nagmo-moment dun sa toe. Kaya, importante na malaman natin kung saan nakalocate yung toe natin. Alright? So, ano ba yung mga force overturning? So, basically, yung mga force overturning is yung force that would direct your dam doon sa overturning direction. So, say for example, napakita natin, halimbawa, yung F1, since nandito yung toe, ito yung mas mataas na liquid, yung dam natin ang titignan natin, ang dam natin would overturn to the left. So, all force that would direct your dam to the left are considered overturning. So, si F1, ano siya? Since si F1, mapapansin nyo, kapag minoment natin yan papunta kay toe, to the left din siya or counterclockwise. Same direction sa overturning direction natin. Alright? So, ibig sabihin, si F1, overturning force siya. Okay? Si F2 naman, kapag minoment yan natin towards the toe, clockwise na siya. And since clockwise na siya, and it is in opposite direction dun sa overturning direction natin, writing force na siya. Alright? So, ganun yung palatandaan natin. Mamaya sa sample problem para makita natin. And then yung Ry naman natin, ito. Yung Ry natin is just the resultant of all vertical forces. So, in this figure, yun yung W at saka yung U1. Yung U1, yun yung uplift force natin kanina. Right? And then Rx naman is the resultant of all horizontal forces. So for this case, sa figure nito, that is F1 and F2. Of course, kapag opposite yung direction, pagma-minus natin sila. So you follow yung direction. No? And always yung positive mo would be yung positive mo would be the direction towards dun sa overturning or dun sa yung mas overpowering na force, yung mas malaki para hindi ka magkaroon ng negative value. Okay, and then yung mu, ayan, is the coefficient of friction. And most of the time, itong mu is given sa problem. Okay. So, set natin itong figure na to para mas makita natin yung mga possible forces that would act on your dam. So, dito simple lang. Rectangular lang siya, straight lang, okay? Tapos may hydrostatic force ka lang dito, and then you have the weight, and then yung uplift force. What if ganito na yung itsura ng dam mo? No? The easiest way is, gawin natin siya by parts. Hati-hatiin muna natin. Ayan.
So, para kapag kumukuha tayo ng volume, kumukuha tayo ng area, hindi tayo mahihirapan. So, kanina kasi trapezoid medyo hassle. No? Maliban pa doon, sabi nga natin, kailangan nating mag-moment. And if we are to consider, actually kaya naman natin, kaya naman natin makuha yung area ng trapezoid. No? Ang kaso nga lang, if you are going to take the moment of the weight of the concrete, kailangan mo pang kunin yung centroid ng trapezoid. Which is medyo hassle. Medyo hahaba yung solution mo. So, the easiest way is to cut it dun sa mga simpler figures. So, say for example, dito, dalawang triangle, tsaka isang rectangular dun sa gitna. Okay? So, set natin yung mga centroid yan. Yan yung mga pula, mga centroid nila yan. Tapos, since meron tayong liquid on both sides, so magkakaroon tayo ng hydrostatic forces sa parehong side. Okay? And then, pakita natin yung mga forces. Ayan. Okay, so ayan na. So, we have our weights here. And then, ito yung mga hydrostatic force natin. And then, dito sa baba, since meron tayong liquid on both sides, magkakaroon ka ng gradient dito sa ilalim. Yung gradient na ito, yan yung uplift force diagram mo. Okay, ulitin ko. Yan yung uplift force diagram. So, paano makukuha itong diagram? Mamaya sa sample pero yung papakita natin. Pero for now, pakita lang natin yung mga forces. Okay? So, dito, ayan yung uplift force diagram mo. And then, since trapezoidal pa rin yan, pwede mo pa rin hatiin. Pwedeng isang rectangle. Dito mo hatiin. Ayan, dito ganyan. Rectangle and triangle. Or ganito, katulad na itong nasa figure na, ayan. Yan yung pagkakahati niya, dalawang triangle. Possible din naman yan. Okay? And then, lagay natin yung mga forces natin. So, here we have F1 and F2. Yung hydrostatic force mo on the right side. And then, we have here yung sa left naman yung F3 and F4. Okay? And then, we have the weights W1, W2, and W3. And then, yung uplift force natin, if you are going to take the area of this diagram, yan yung U2. And then, if you are going to take yung area naman ng diagram na to, yun yung U1. So, yung designation is not that important. Importante lang sila para lang hindi tayo malito. Mamaya papakita natin sa sample problems kung paano natin gagawin yung mga sample na medyo komplikado or medyo marami na yung mga forces na lumilitaw. No? And then, take note ito, yung toe natin, ayan. So, dapat, again, aalamin natin kung nasaan yung toe. At ano nga yung palatandaan natin? Dapat malayo siya doon sa mataas na tubig. Because, ang tendency sa figure na ito, since mas mataas yung tubig dito sa kanan, ang direction ng overturning natin is to the left or counterclockwise. Alright? So, lagi nyo tatandaan, the location of the toe, ayan, dapat mas malayo siya doon sa mataas na tubig. Okay? And then, dapat yung mga forces natin ay imo-moment natin dyan. So, dapat iti-take natin yung mga moment arm towards doon sa toe natin. So, ayan yung mga moment arm natin. Ayan. Ito, ayun, ito, ayun, at saka yun. Okay? And then, ayun, sa U1 and then sa U2. Mu RY, ito sa mga moment arm pa rin ito, Y1 and Y3. And then, X1, X2, X3, naulit na lang, sorry. Anyway, and then M1, M2. So, these are all moment arms towards dun sa toe natin. Alright. So, kailangan nyo lang tandaan or pansinin dito sa figure na to is yung direction ng moment arms natin. Lahat sila papunta sa toe natin. Alright? Yan. So, yun yung kailangan nyo tandaan. Sample problem tayo para mas maintindihan natin. So, calculate the factor of safety for overturning and sliding for the dam shown in the figure per linear meter. Unit weight of concrete is equal to 23.5 kN per cubic meters and the coefficient of friction is 0.6. So, sabi ko nga, itong part na to, laging given yan sa problem. Or most of the time, if not always, given yung 0.6 na, ay yung coefficient of friction natin. Okay?
So sige, so umpisahan natin. So pansinin nyo dito, sabi niya, per linear meter. Ayan. Ayan yung sabi niya, per linear meter. So ibig sabihin, we are going to consider na yung width natin on the z-axis, dun sa kung titignan nyo ng 3D, on the z-axis, ang i-consider natin na width is 1 meter. Okay? And then again, sabi ko nga, ang pinakamadaling gawin dyan, hati-hatiin nyo muna para hindi komplikado kapag kumukuha tayo ng centroid or kapag kumukuha tayo ng moment arm. So, hatiin natin dito para magkaroon tayo ng isang rectangle and isang triangle. So, we have to consider yung area na to and then yung volume na to and then yung volume na ito. At saka yung hydrostatic force natin. So, nilagay ko dito yung hydrostatic force, yung diagram ng hydrostatic force natin. Or yung diagram ng hydrostatic pressure na katulad nga ng pinag-usapan natin last time dun sa discussion natin na yung if rectangular lang yan, so lilitaw na 1 degree of sloping lang yung ano natin, yung diagram natin. So lilitaw magkakaroon tayo ng triangle dito. Okay? So set natin yung mga forces. Ayan, ito yung pinakamadaling gawin dyan. So, kapag kahati mo ng mga ng mga figures mo, so nailagay mo na yung kung saan mo siya hatiin. Okay? I-set mo muna lahat, i-drawing mo muna lahat ng mga forces mo, lahat ng possible forces mo. So dito, we have to take yung weight ng concrete. So since natin magkakaroon tayo ng W1 and then magkakaroon tayo ng W2. Okay? And then since meron tayong liquid nga dito sa right side, magkakaroon tayo ng hydrostatic force dun sa right side. Dito sa kaliwa, since wala namang liquid, wala tayong hydrostatic force dyan. Okay? And then sa problem, walang nabanggit na uplift force. Okay? Dito sa problem, walang nabanggit na uplift force. So, ibig sabihin, wala tayong i-consider na uplift force. Okay? So, pag nailagay mo na yung mga forces mo, ilista mo sila niyan. Paano mo ililista yun? Lista mo si W1, si W2, at saka si FH. Meron pa ba? Wala na tayong nakakalimutan. So, ayun na. So, nailista na natin lahat ng forces. Ngayon, kunin natin yung mga values ng mga forces na yan. So, for W1, kukunin lang naman natin yung weight nitong concrete na to. So, para makuha yung weight ng concrete na yan, we just have to consider yung unit weight of concrete and then we multiply it by its volume. And take note, ang width natin is 1 meter. Okay, so if you are to take yung volume, yung weight na itong part na to, so ayun. So the unit weight of concrete na to, yun yung gagamitin natin yung 23.5 kN per cubic meters. And then yung kukunin natin yung volume nung part nung W1. So ito ay triangular. Triangular yan. So lilitaw, 1/2. Yung base natin is if yung buo is 9 and yung top mo is 1.5, so ibig sabihin itong part na ito is 9 minus 1.5. So, ayun, 9 minus 1.5. Linagay natin ang buo para hindi nyo makalimutan. Alright? So, 9 minus 1.5 multiplied by, so 1/2 base, ito pa lang yun. So, kukunin natin yung height naman. Yung height is 16 plus 2. Ayun, 16 plus 2. So, 1/2 base times height. Area pa lang yan. Itong part na to, area yan. So, para maging volume, i-multiply pa natin ng width. At ito nga yung width na sinasabi niya. Sabi niya, per linear meter. So, kailangan natin mag-consider ng 1 meter na width. And take note, kapag hindi binanggit ng problem, kung ano yung width, automatic per linear meter tayo. Pag walang nabanggit na width, automatic ang gagamitin nyo is 1 meter or per linear meter. Okay, take note of that. So, calculate nyo, pindutin nyo na ito. So, lilitaw, weight 1 is 1586.25 kilonewtons. Paki-double check na lang yung yung mga values dito. Baka nagkakamali ako ng pindot. Paki-double check na lang. Alright? And then for weight 2 naman, ganun pa rin, the unit weight of concrete multiplied by its volume. So 23.5. Since rectangular na lang yan, kakailanganin natin yung base, 1.5. Multiplied by the total height, ayun, that is still 16 plus 2. So area ito, para maging volume mo, multiply pa natin ng 1. So ayun, so weight 2 is 634.5 kilonewton. And as for the hydrostatic force naman, same formula.
gamma HCA. Okay? So, dito tayo magko-consider. Siyempre, yung nakalubog lang dun sa tubig. Okay? Take note, yung tubig natin hanggang dun sa 16 meters lang. So, if we are going to apply the formula, so gamma H sub C, that would be the distance from the centroid nung side na to. Itong part na to. Yung centroid ng side na to. So, that would be kapag tinignan natin dito sa side view. Kapag tinignan natin ng side view, ang lilitaw dyan, rectangular lang. So, ibig sabihin, yung centroid niya is nasa gitna lang. Okay, so that would be 16 over 2. Multiplied by the area, 16 yung height, and then yung base natin would be yung width natin na 1. Okay, so the total of the hydrostatic force is 1,255.68 kilonewton. Okay, so ngayon, kailangan nating malaman, sabi niya, note, always take the moment towards the toe. So, bago tayo makapag-proceed, kailangan alamin muna natin kung nasaan yung toe. And since nandito yung liquid natin, so dapat ang toe natin malayo dito. So, nasaan siya? Ayun. Ayun yung toe natin. Okay. Ito yung toe. So, applying the formula, the factor of safety for overturning is equal to the total righting moment divided by the total overturning moment. So, ano-ano yung mga righting moment natin? So, ayan. The factor of safety for overturning, tawagin natin Fs sub O, is equal to, dito muna tayo sa taas, dahan-dahanin natin. Dito muna tayo sa taas. Tignan muna natin yung mga righting moment or yung kokontra sa pag-fail due to overturning ng dam natin. Alright? So, dito, since nandito yung liquid natin, ang overturning direction natin is counterclockwise. Okay? Iikot siya pakaliwa. So, counterclockwise tayo. Ibig sabihin, kung ang overturning is counterclockwise, so dapat yung righting is yung kontra doon. So, lahat dapat ng clockwise ay mga righting moment. So, sino-sino yung mga yon? Kung ito yung toe natin, so tingnan natin, si W1, righting ba siya? So, since yung direction natin ni W1 towards the toe, kapag kinuha natin yung moment arm niya towards the toe, ang direction niya is clockwise. So, ibig sabihin W1 is righting moment. Si W2, ganun din ba? So, ayun, tignan natin kapag minoment natin towards the toe, ayun, lumilitaw, clockwise din siya. So, ibig sabihin si W2 ay righting moment din. Si FH naman. Si FH, ayun, kapag minoment ko kay toe, counterclockwise. It is on the same direction of the overturning of the dam. So, ibig sabihin si FH natin ay overturning moment dapat. Okay, so sino-sino yung mga nasa taas? Lahat ng righting moment natin would be yung W1 and yung W2. Okay, so kunin natin yung total righting moment natin. So for W1, ito W1. Lagay na natin to 1586.25 multiplied by yung moment arm niya. Yung moment arm ni W1 papunta kay toe. Ilan ba yun? So magmula dito, kailangan natin makuha yung distance na to. Yan, yung distance na yan. Yung perpendicular distance ng W1 papunta kay toe. And since triangular ito, madali na yan. Alright? So, it's just 2/3, tama? Kasi itong part na to, 1/3. So, yung dito, yung part na to, 2/3. 2/3 of what? 2/3 of 9 minus 1.5. Saan galing to? Ayun. Kasi yung buo, 9. Ang kailangan ko lang, ito lang. Yung buo. Ayun, itong part lang na to. So, para makuha ko yan, 9 minus 1.5. So, pag nakuha ko na to, ang kailangan ko lang is 2/3 nito. Ito lang kasi ang kailangan natin. Ayan, ito lang. So, i-multiply natin ng 2/3. Ayan. Plus W2. Paano naman si W2? Ayan. Para makuha natin yung moment arm niya. Yung buo is 9. Alright? Ang kailangan ko lang is magmula, ayun, magmula dito hanggang dun sa toe. So, tanggalin ko itong maliit na to. Ilan ba yung maliit na yan? Since rectangular lang ito, so kalahati yan ng 1.5. Ayun. So, 1.5 over 2. Divided by, so overturning moment na tayo. So, FH. So, again, yung direction ni FH kapag minoment natin kay toe is counterclockwise. It is on the same direction of the overturning of the dam. Kaya overturning moment siya. So, FH, ayun, apply nyo lang itong ang value na to, 1255.68. And then yung moment arm niya, and take note, yung FH natin ay galing siya saan? Galing siya dun sa pressure diagram natin. And yung pressure diagram natin is triangular. So, ibig sabihin, saan siya located? No?
So ito na yung sinasabi natin nung unang discussion natin ng hydrostatic force, na madali nang kunin, hindi mo na kailangan kunin yung E para makuha yung location ng FH. Since rectangular lang yung part na to, tong side na to, pag tinignan natin ng side view, yung part na to, rectangular lang naman. So para madali, hindi mo na kailangan kunin yung E. Alam na natin, matik, na triangular yung diagram natin, so ibig sabihin, itong part na to is 1/3. Tama? And then yung sa taas, 2/3. And since yung kailangan natin is the moment arm towards the toe, ito yung kailangan natin, yung 1/3 of 16. Ayun, 1/3 of 16. Alright? So, kapag pinindot nyo yung calcio, lilitaw, the factor of safety for overturning is 1.967. And that is greater than 1. Kapag greater than 1, safe tayo. Okay? Kailangan dapat greater than 1 yung factor of safety mo. Okay? Next naman, the factor of safety for sliding. So, again, yung sliding resistance natin, mu Ry divided by the sliding force Rx. Wherein yung Ry natin is just the total of your vertical forces. And then yung Rx naman is yung total ng horizontal forces mo. Okay? So, ngayon, paano yung mu? Ayun, binigay na nga. Alright? Ayan. Ayun yung mu. Okay. So, 0.6 daw. So, the factor of safety for sliding is, ano-ano yung mga Ry natin? Or ano-ano yung mga vertical forces natin. So, that would be yung W1 and yung W2. Okay, yun lang naman. Wala naman na tayo nakalimutan. Tatlo lang naman yung mga forces natin. Alright, so W1 plus W2 and then you multiply that by the coefficient of friction na 0.6. Ayan, 0.6 W1 plus W2. Divided by the sliding force or yung magtutulak or yung magkakos doon sa dam natin na mag-slide or magkaroon ng horizontal displacement, FH. So, ayan, lagay nyo lang yung value ng FH, 1255.68 dito, and then we will get that the factor of safety for sliding is 1.0611. Still, kahit na konting-konting mas mataas lang sa 1, pero mas malaki pa rin kay 1 yan. Still greater than 1, so still safe. Okay? In designing dams, merong mga parameters and merong mga acceptable na factor of safety. Na? Sa mga advanced computations, may mga binibigay na factor of safety, may mga parameters na hindi dapat, like for example, hindi dapat bumaba yung factor of safety mo sa 2 and so on. Depende na yun sa design ng dams. Alright. So for next problem naman, so mapapansin nyo, same yung figure, yung dam, same yung itsura ng dam natin, ito. 1.59 and then 16 meters yung tubig. Ganon din dito. Ayan, tingnan niya. So, 1.5, 16 meters yung tubig, and then 9 din yung base. Okay? And then 2 meters yung excess dito sa top. Okay? Calculate the factor of safety for overturning and sliding for the dam shown in the figure per linear meter pa rin tayo. Unit weight is still 23.5 and coefficient of friction is 0.6 pa rin. Pero sabi niya, meron tayong uplift force. Ayun, may nabanggit na. Meron na daw tayong uplift force that is 50% at the heel. Ano namang ibig sabihin na ito? Okay, pakita natin mamaya. Ano bang ibig sabihin ng uplift force na meron kang 50% at the heel? Okay? So, ano gagawin mo dyan? Siyempre, hatiin mo muna para hindi tayo komplikado kapag kumukuha ng moment arm. And then, take natin yung may consider natin na volumes and mga area. So, here we have yung part na to. Para doon sa concrete, kukunin natin yung volume nito and then kukunin natin yung volume nito. And since meron kang liquid dito sa kaliwa, yung liquid natin nasa kaliwa na, so magkakaroon ka na ng hydrostatic force dito. Ngayon, ang pinakamadali, kapag nagkaroon ka ng ganito, kapag meron kang liquid that is nakapatong sa slanting or probably inclined plane tsaka curved surfaces, i-apply mo yung napag-aralan natin doon sa hydrostatic force on curved surfaces. Kasi kailangan natin makuha yung mga moment arm. And it's easier na kunin yung mga moment arm ng components. So dito sa part na to, ang pinakamagandang gawin dyan is kunin natin by component yung hydrostatic force dito. And since ito ay naka-incline, magkakaroon ka ng hydrostatic force na horizontal at saka vertical. And yung horizontal na yan, tsaka yung vertical, mas madaling kunin yung moment arm towards the toe. Okay?
kesa kapag kinuha natin yung resultant that is perpendicular dun sa plane natin, pwede rin naman natin kunin yan agad-agad. Kaso nga lang, medyo komplikado kapag kinuha natin yung moment arm. Diba? So, mas madali, kunin natin yung components niya. So, una, yung hydrostatic force horizontal natin, again, ang mangyayari dyan, titignan natin sa side yung dam natin, at ang makikita na lang natin is rectangular na lang. Okay? Magkakaroon ka ng horizontal projection, so magkakaroon ka ng simple na rectangular vertical plane. And makukuha mo na yung hydrostatic force doon by pressure diagram. Alright? And then, yung vertical naman natin, itong part na to. Yan yung vertical. Yan ang palatandaan natin, yung binanggit natin doon sa hydrostatic forces on curved surfaces. Ang palatandaan natin is kung ano yung nakapatong doon sa surface natin. And dito sa part na to, itong part na to, ito lahat, itong triangle na to, yan ay nakapatong sa dam natin. Alright, so yan yung i-consider natin for the hydrostatic force vertical. Okay, and then since meron na nga daw tayong uplift force, meron tayong lilitaw na uplift force dito sa baba. Okay, and then pangalanan natin yung mga forces natin para hindi natin makalimutan. So W1, W2, and then we have yung hydrostatic force vertical, and then yung hydrostatic force horizontal, and then meron na tayong uplift force U. Okay, pag nailista mo na lahat yung mga forces, na-drawing mo na lahat, ilista mo naman sila dito. Ayun, W1, W2, FH, FV, and U. Para hindi natin makalimutan kung sino yung mga sinasolve natin. Alright? So proceed tayo kay W1. So W1, unit weight of the concrete 23.5 multiplied by 1/2 kasi triangular. So 1/2 the base, itong base natin. So that is still 9 minus 1.5. Diba? 9 to. Plus 1.5 yung sa taas. Okay? Multiplied by the height, yung total height natin, kasi ito yung triangle natin. So the total height is 16 plus 2. So ayan, 16 plus 2. Multiplied by the width, ano yung width natin? Sabi niya, per linear meter pa rin. So multiplied by 1. So makuha natin, 1586.25. And then for W2, again, unit weight of the concrete, 23.5. Tapos since rectangular na lang yan, kukunin na lang natin yung base, 1.5 multiplied by the height na 16 plus 2. And then again, if we multiply it by the width na 1 para maging volume. So 634.5 kilonewton. For hydrostatic force horizontal naman, ayun, gamma HC, hey, we follow the same formula. So the unit weight is 9.81. HC, since yung tinitignan na lang natin is yung horizontal projection. So ibig sabihin, rectangular pa rin yung projection natin. So again, yung centroid natin is still 16/2. Okay, multiply it by yung area ng projection. Again, yung area lang ng projection. So that would be 16, yung height natin, multiplied by the width na 1. Ayan. So the total hydrostatic force horizontal is 1255.68 kilonewton. And then, ayan, before we proceed dito sa before we can proceed dito sa hydrostatic force vertical natin. So sabi nga natin, we have to take yung volume nitong part na to. Okay. Volume. So kailangan ko rin makuha yung area bago makuha yung volume. Para makuha ko yung area na ito, yung height alam na natin 16. Kaso nga lang yung base hindi pa natin alam. Alam lang natin na ito, magmula dito hanggang doon, that would be 9 minus 1.5 or 7.5 itong part na to. Alright? Kaso nga lang, ito, hindi naman 7.5 din. So, anong gagawin natin? So, kunin natin yung x. Paano natin makukuha yung x? Ratio and proportion lang. Okay? Kukunin natin siya dito sa triangle na to. Okay? So, ibig sabihin, lumilitaw, itong part na to, that is 9 minus 1.5. So, that is 7.5. Ayun. 7.5 is 2, ilan? 16 plus 2, 18. Ayun. So, 7.5 is to 18. And we are going to determine yung x. Ayun, x. X is to, ilan? 16. Ayun, 16. So, 7.5 is to 18. X is to 16. And then, cross-multiply naman na lang yan. Makukuha natin yung value ni x. X is equal to 6.67. So, pag nakuha natin yung 6.67, we can now proceed dun sa FB natin.
Okay? So, unit weight multiplied by the volume lang din yan. So, unit weight, hindi na concrete, syempre. Ang gagamitin natin na unit weight, ano na? Since yung water na to, so, yung gagamitin na natin is yung 9.81. And then, we take this volume. So, para makuha yung volume na yan, so that is triangular. So, 1/2 base times height. So, 1/2. Yung base natin na nakuha, which is 6.67. Ayun. Multiply by the height na 16. Okay, so ito yung area. Para maging volume, i-multiply pa natin ng width na 1. Okay. So, 523.4616 kilo Newton. Ngayon, paano naman yung U? Ito, yung uplift force natin. So, take note, ang sabi niya kasi dito, meron kang uplift force that is 50% at the heel. Ngayon, nasaan yung heel natin? So, ito yung kailangan para malaman natin kung nasaan yung heel. Alamin natin kung nasaan yung toe. And then, yung opposite side, yun yung heel. Alright? So, since nandito yung liquid natin, ito yung liquid, so, dapat malayo dito yung toe natin. So, nasaan yung toe natin? Ito dito. Dito yung toe. Alright? So, ibig sabihin, nasaan yung heel? Kung ito yung toe, ito yung heel. Okay. Ayun. At ang sabi niya, kailangan daw, kapag dinrowing natin yung pressure, yung uplift force diagram natin, or yung uplift pressure diagram, kapag dinrawing natin yan, kailangan daw dito sa part na to, sa heel, meron kang 50% of the uplift force. Okay, so paano makukuha yon? Mamaya pakita natin. Ito muna yung tignan ninyo. No? Since yung liquid natin is nasa kaliwa lang, so nagkakaroon ka lang ng, yung pinakamalaking uplift force mo is nandito sa kaliwa. Ayan. Kapag tinignan mo yung pressure diagram mo, yung pressure diagram mo due to uplift force, mapapansin mo dito sa part na to, ayan, ay mas mataas compared dito. Kasi nandito yung liquid mo. And then papunta ka na ng 0. Bakit 0 dito? Kasi wala ka namang liquid dito. Yun yung dahilan. Okay? So, since dito meron kang liquid dito, so magkakaroon ka ng intensity dito. Okay? May intensity ka ng pressure dito. Alright? And then, papunta doon dito, since wala ka namang liquid dito, so 0 yung uplift force mo dito. So, 0 yan. Alright? Kaya naging triangular yung figure natin. Okay? So, kung halimbawa, kunwari nagkaroon ka na ng liquid dito, kung may liquid ka dito, so magkakaroon ka na rin ng intensity dito. So, ibig sabihin, ito, magkakaroon ng value dito. Kung halimbawa, mas mababa yung liquid dito, mas konti. So, mas konti lang din yung uplift force mo dito, yung intensity ng uplift force mo dito. So, ang tendency, magkakaroon ka ng trapezoidal figure. Which is kamukha nung pinakita natin kanina na kompleto yung mga forces, no? Yung uplift force. So, ngayon, paano makuha yung uplift force? So, basically, kamukha nito, ang kinuha natin yung area nung pressure diagram na to. So, ganoon din dito. Kukunin lang natin yung area ng pressure diagram na to. Paano makuha yung area ng pressure diagram na to? So, since triangular yan, 1/2 base times height. So, say for example, ito yung base natin. So, simple lang yan. That is 9. Alright, so 1/2 base. Paano naman yung height? Ito yung height natin. Paano ba yung intensity na to? Yung intensity na yan is just equal to the unit weight multiplied by the height. Anong height to? Ito pa rin, yung 16 meters. Okay? Yun nga lang, later on, kapag in-apply natin to, hindi na to buo. Hindi na to buong 16, hindi naman na buo yung gamma H natin na to. Hindi yan buo. Bakit hindi buo? Kasi ang sabi niya, ayun, 50% lang daw. 50% lang daw dapat dito. Okay? So, anong gagawin natin? So, sige, apply natin. Ayun, 1/2, yung base natin gamma H times 9. So, ito yon yung area ng triangle na to. Okay, area ng triangle na yan. So, that is 1/2, yung base natin, 9. Okay? And then, yung height natin na ito, ayun, yung gamma H. Ayun, gamma H. Ayun, tapos, ilalagay natin dito yung 50%. Ayun. Yung sinasabi niya dito na 50% at dahil ilalagay mo dapat dito yan. Huwag mo dapat kakalimutan. Or possible, pwede mo nang ilagay dito sa figure mo para hindi mo na makalimutan. Lagay mo na dito gamma H multiplied by 50%. Or gamma H multiplied by 0.5 kasi nga kalahati lang. Alright? Para hindi mo na makalimutan. And then you take the area of this triangle.
Okay? Pero dito ang ginawa ko, 1/2 and then yung base is 9 and then yung height, gamma h, and then yung width, na 1 per linear meter pa rin tayo, so the width is 1. And then again, you multiply it by 50%. Okay? So, the total is, ayan. So, substitute ko lang yung values ng unit weight at saka yung height natin na 16. Ayan. So, 9.81 times 16 times 9 times 1. And then yung 50%, ginawa ko ng 0.5 dito. So, we can take the value of the uplift force, 353.16 kilonewton. Alright. And then, proceed na tayo. Again, always take note na yung moment natin, yung moment arms natin are always towards the toe. Ayun yung toe natin. Okay? So, apply the formula of the factor of safety for overturning. So, ano-ano yung overturning forces natin? Titignan muna natin. So, dito muna pala tayo sa taas. So, the formula for the factor of safety for overturning is yung total righting moment divided by the total overturning moment. Again, yung formula natin, the factor of safety for overturning is the total righting moment divided by the total overturning moment. So, tignan muna natin, dito muna tayo sa taas. Tignan muna natin sino-sino yung mga righting moment natin. So, sila-sila dapat yung mga kokontra sa pagtumba ng dam natin. So, sino yun? So, una, si W1, tignan natin, check natin. Si W1, ang direction niya kapag moment natin sa toe is counterclockwise. Alright? And yung overturning direction natin, since nandito yung liquid, okay, nandito yung liquid, so ang tendency, kung ito ay tatumbling, kung ito ay iikot, mag-overturn, ano ang direction niya? Ang direction niya is clockwise. Okay, so ibig sabihin, ang direction ng overturning natin is clockwise. So, ibig sabihin, lahat ng pakontra doon, righting. Okay? So, ito, tignan na natin. Si W1, so dapat ang double check natin, yung overturning direction natin is clockwise. Okay? So, ibig sabihin, lahat ng counterclockwise, righting. So, dito tayo sa taas, righting tayo lahat. Si W1, paikot siya. Ayan, paikot. Kapag minoment arm natin papunta kay ito, counterclockwise, so ibig sabihin, righting siya. Si W2, ganun pa rin. Pakontra pa rin yan, counterclockwise pa rin, towards the toe. Ayun, righting pa rin siya. Si FV, ayun. So, anong direction niya? Towards the toe. Pag minoment, ayun. Counterclockwise pa rin, still in the opposite direction of the overturning. So, ibig sabihin, righting pa rin siya. Alright? And then, sino pa yung natira? Si FH. Si FH siya. Si FH naman, paano siya? Pag minoment arm ko siya, dito papunta kay toe. Pag minoment ko, ay, clockwise. So, ibig sabihin, same direction siya ng overturning natin. So, dapat nasa baba. Okay? And then, CU. Ayun, kapag minoment arm natin, ayun. Pag nag-moment arm ako towards the toe, ayun, clockwise pa rin. On the same direction of the overturning. Kaya, overturning moment siya. Alright? So, isa-isahin natin, tingnan natin yung mga moment arm. Okay, W1, so ito si W1. So, the moment arm is towards the toe, dito tayo. So, ibig sabihin, that would be, this is 1.5. Kaso, kulang pa. Ang kailangan ko is magmula dito kay toe hanggang dito. Ilan ba to? Itong part na to. That is 1/3 of 7.5. Shortcut ko na, hindi ko nalalagay ng 9 minus 1.5 dito. Kasi alam na natin, itong part na to is 7.5. Kasi nga, 9 minus 1.5. So, itong part na to is 7.5. So, para makuha natin yung buo na to, that is 1.5 plus itong part na to, which is 1/3 of 7.5. Plus W2. Ito na yung W2. So, dito si W2, ito lang yung kailangan natin. That is simply 1.5/2. Plus, yung force natin, vertical, from yung hydrostatic force vertical natin, ay ito yun. Alright. So, yung buo kasi is 9. Ang kailangan lang natin hanggang dito lang. Okay. So, tatanggalin ko tong part na to. Yung distance na to. Ilan ba to? That is 1/3 of x. Ayan. So, that is 1/3 of 6.67. So, 9 yung buo. Ang kailangan ko lang hanggang dito lang. So, tanggalin ko to. So, ilan ba to? Yun, 1/3 of 6.67. Okay?
Sunod naman si FH. Ayun si FH, ano yung moment arm niya? Since triangular yung diagram natin, so alam natin this is just 1/3. 1/3 of 16. Okay? Plus U. Ito yung U. Ito yung pressure diagram ng uplift force natin. Triangular siya. So kukunin mo lang din ulit yung centroid na yung triangle na yan. Okay, ito yung medyo malaki yung base, ito yung zero part. So, ibig sabihin, itong part na to, magmula dito hanggang dun sa toe natin, that is 2/3. 2/3 of what? 2/3 of 9. Ayun, 2/3 of 9. So, substitute the values. Paki-double check nyo yung pagpindot. Makukuha natin is 1.1766. And that is greater than 1. So, ito ay safe. Okay? Paki-double check ang pagpindot, ha? Tignan nyo kung tama yung napindot ko dito. Okay. Next naman, the factor of safety for sliding. So, kailangan pagsama-samahin lang daw natin yung mga vertical. So, sino-sino yung mga vertical dito? So, that would be W1, W2, and then FV. And then, tsaka si U. And you would notice, si W1, tsaka W2, and FV, they are towards the surface. So, yan ay positive resistance. Ibig sabihin, it will contribute para hindi mag-slide yung dam natin. Pero yung U, pataas siya, paangat. So, ang tendency, hindi yan makakatulong para hindi mag-slide. Kaya nag-minus tayo dito. Okay? So, basically, para hindi lang kayo malito, take note of the direction. Si uplift force natin is pataas, pakontra yan doon sa majority ng mga forces natin. Alright, so kaya ganito yung limit out. W1 plus W2 plus the hydrostatic force vertical minus yung uplift force, U. Okay? And then, isa lang naman yung horizontal natin, that would be F sub H. So, yan lang yung horizontal natin. So, we substitute the values, makukuha natin 3.5799. Again, yung coefficient of friction natin still 0.6 pa rin and given yan. Alright. So, the factor of safety for sliding is 3.5799. So, way mas mataas yan sa 1. So, definitely that is safe. Okay? So, napakasimple lang ng height ng application of hydrostatic force on dams. Bago lang dito, we are still using the same formulas. Wala tayong bagong formula na ginamit. Ang lagi nyo lang tatandaan dito is yung location ng toe. Alright? Even yung factor of safety, madali namang tandaan yan. Rm over OM, mu Ry over Rx. Not much of a formula. Simple lang naman yan. Ang pinaka-importante lang talagang pinaka-critical dito is yung mga moment arm. Alright? Yun yung kailangan yung practicein na alamin kung paano yung mga distances ninyo. Kasi ang tendency, kapag hindi mo dinrawing, kapag hindi ka sanay, malilito ka sa mga part na to. Okay? So, kailangan nyo pag-practicean yan. Thus, ito ang pagpapracticean ninyo. Okay? So, dito mapapansin niyo meron tayong liquid on both sides. And it is both inclined. So, kamukha ito nung yung unang figure natin kanina, yung pinakita natin lahat ng forces. So, ang gagawin dito, hati-hatiin mo lang din siya. Ayan. Tapos, sabi niya dito, per linear meter pa rin tayo. Yung unit weight of concrete is 23.5 pa rin. The coefficient is still 0.6. Pero sabi niya, the uplift force at the toe is 100% and at the heel is 50%. Okay, so ibig sabihin, kapag kinuha ko yung pressure diagram dito, kailangan i-multiply ko ng 100% yung dito at i-multiply ko ng 50% yung dito. Okay? So, yun yung kailangan yung alamin paano ba gagawin yung uplift force na yan. Okay? So, that's it for the dams and probably next meeting dun sa face-to-face class natin, isolve natin ito. But then again, kailangan mag-announce na lang ako sa Facebook kung kailan yung submission ng activities natin. Okay? Say for example, yung last time na mga activities natin, problem sets, to be passed na sila next face-to-face natin. And then, i-announce ko na lang kung kailan isasabit yung dito sa dams. Okay? So, that's it for hydrostatic forces. The application of hydrostatic forces on dams. So, thank you.